Noong unang panahon, may isang lalaking nagngangalang Pilandok. Umiibig siya sa isang prinsesa na anak ng sultan. Mahirap lamang si Pilandok kaya hindi niya ito maaaring pakasalan. Bukod dito, marami ding itong mayayaman na manliligaw. Nag-isip siyang mabuti kung paano mapapasa kanya ang kamay ng prinsesa. Hay! Paano ko kaya makakamtan ang pag-ibig ng prinsesa? Aha! Kinagabihang ding yun, ay inakyat ni Pilandok ang matarik na bintana ng kwarto ng prinsesa habang ito ay natutulog. Doon niya dahan-dahang kinuha ang singsing na nakapatong sa tabi ng kama nito. Kinabukasan, Kasi, Ama, nawawala yung singsing ko. Mamahalin niyo na, Ma! Hindi pwedeng mawala yun! Huwag kang mag-alala, anak. nagpadala ang sultan na magsasangyaw sa buong kaharian upang magpabatid tungkol sa nawawalang singsing ng prinsesa. At kung sino mang lalaki ang makahanap nito, bata man o matanda, mahirap man o mayaman, ay makakaisang dibdib ng prinsesa. Ang singsing ng prinsesa ay nawawala at ang sino man na makakahanap nito ay siyang papasalan ng prinsesa. Walang problema. Di ko alam. Maghahanap ako ngayon. Teka, akong bahala! Sa tingin mo ba, makakahanap ako na may malabong mata at may arthritis? Di mo ba nakikita na may tungkod ako? Kamahalan, may dumating pong lalaki. Ang pangalan daw po ay Pilandok. Magandang umaga po, kamahalan. Pilandok po ang aking pangalan. Bakit ka nagpunta dito sa aking palasyo? Kamahalan, mayroon po akong kakayahan na makahanap ng bagay na kahit na minsan ay hindi ko pa nakikita, katulad ng singsing ng iyong anak. Pinatili muna ng sultan si Pilandok sa loob ng palasyo upang mapatunayan na totoo nga ang kanyang sinasabi na may kakaibang kakayahan siya. Bago man ang halian, ay natanaw ni Pilandok ang nakabukas sa bintana sa likuran ng palasyo. Agad niyang inakyat ang puno ng mangga sa tapat nito at sumilip. Nakita niya na nagluluto ang kusinera para sa pananghalian. Alam ko na, ang kakaning malagkit at inihaw na manok. Agad siyang bumaba ng puno ng mangga at nagtungo kung nasaan ang sultan. Siyempre, kamahalan, sasabihin ko sa iyo kung ano-ano ang ihahain pagkain para sa pananghalian. Ang ihahain ay kakaning malagkit at inihaw na manok. Narito na ang pagkain para sa pananghalian. Namangha ang sultan kaya nakiusap siya kay Pilandok na manatili pa din sa palasyo at hulaan naman kung ano ang ihahanda ng kusinera pagdating ng hapunan. Pagsapit ng dapit hapon, lihim ulit na umakyat si Pilandok sa puno ng mangga. Nakita niya ang kusinera na naghahanda ng malaki, masarap at malilamnam na alimango. At pagkatapos ng ilang sandali, Ano, naulaan mo na ba? Siyempre po, ang hapunan ay alimango. Narito na ang pagkain para sa hapunan. napaniwala ni Pilandok ang sultan na siya nga ay may espesyal na abilidad. Sinamantala na ni Pilandok ang pagkakataon para matupad ang kanyang plano. Sinabi niya sa sultan na alam niya kung nasaan ang nawawalang singsing ng prinsesa. Sabay sila nagtungo sa karatig na kagubatan at sa kaligitnaan ng paglalakad ay tinuro ni Pilandok ang isang malaking puno. Dito humanga ng gusto ang sultan kay Pilandok nang mula sa butas ng punong iyon ay dinukot ni Pilandok ang singsing at inabot sa sultan. Abot kaya ang ngiti ng sultan sa tuwa. Bilang pasasalamat at pagtupad sa pangako, itinakda at ipinaalam ng sultan sa buong kaharian ang nalalapit na pag-iisang dibdib ng prinsesa kay Pilandok. Bagay na ikinalungkot ng maraming kalalakihan at pagkaraang may daos ang kasalan, naisip ng sultan na ipagmalaki sa mga dugong bughaw si Pilandok. Pakiramdam ni Pilandok ay siya na pinakamatalinong nilalang sa balat ng lupa dahil naisahan niya ang sultan. Abot langit ang kanyang tuwa sa swerteng makakamtan niya. Ngunit tatapos ang kaligayahan ni Pilandok na bigla siyang tanungin ng sultan kung ano-anong klaseng putahe ang ihahanda sa kasal nila ng prinsesa. Namutla at nalamig bigla ang mga kamay ni Pilandok sa tanong na yun. Mautal-utal at nagmadali siya nagpaalam sa sultan na kailangan niya magpunta sa palikuran. At doon nagtatakbo palabas ng palasyo si Pilandok patungo sa labas ng kaharian.
Pakitingnan mo nga si Pilandok sa palikuran. Bakit napakatagal? At dahil dito, init na nag-utos ang sultan na hanapin si Pilandok sa buong palasyo. Wala po siya sa palikuran. Kamahalan, nawawala po si Pilandok. Inikot na po ang buong palasyo, pati na rin po ang hardin. Wala po talaga siya. Namula sa gayet ang mukha ng sultan nang bigla itong naisip ang katotohanan na siya ay naloko ni Pilandok at nakatakas na ito. Walang hiya ka, Pilandok! Ikinagalit ito ng sultan at ipinatigil ang pagdiriwang. Sa bandang huli, hindi na pagtagumpayan ni Pilandok ang kanyang balak na makaisang dibdib ang prinsesa.